Dito po sa Chater Road, usually pag holiday, dito nagtutumpok-tumpok yung mga kababayan natin. Diyan nag-music minsan, nagpa-practice ng sayaw, nagsusumba. O minsan po kami dito, nag-held kami ng fashion show. Pag wala naman po kaming gagawin sa dito kasi may grupo po kami na guardians. Sa GSBII po kami. Ayan, minsan po kami yung nagmamarshal, yung gwardiya. Crowd control po kami. Bihira lang kasi na may pupunta presidente dito. Para sa amin, ganun. Sino po bang dumalaw dito na presidente? Wala naman, siya lang. Siya lang naman po yung may concern sa amin eh. Tay, salamat po. Nakasuporta po kami dito sa maski maliit na bagay po na kaya namin. Sa likod niyo po kami at kasama din po kayo sa prayers namin, Tay. Salamat po, mahal ni Presidente. Hello po, kami po ay taga Isabela. Kasama ko po ngayon yung mga kaibigan ko. Every Sunday po kaming magkakasama dito sa Hong Kong. Siyempre po gusto namin makita si Pangulong Duterte in person at yung mga ipinaglalaban niya, mga ganun po. Suportado po namin siya. Nasa kanya po yung maganda po yung pagpapatakbo niya sa ating bansa. Hinahangaan po namin yon at mahal na mahal namin ang ating Pangulo. This is from Mindanao Migrant Alliance of Hong Kong. We are here in near the ferry of Hong Kong where we're practicing for the forthcoming Philippine Independence Day celebration. We're actually in here, marami kami dito, and we're doing this almost every Sunday from now on. So this is also our way, since we are from Mindanao, so this is also our way to showcase Mindanao. Because alam naman natin when we talk about Mindanao, it's the other not so good thing that they will think about. But this, yung ginagawa namin dito is basically reaching out to those kung sa baga less informed, na there are a lot of good places in Mindanao as well na napakaganda. That is what we're going to showcase as well sa Philippine Independence Day. And apart from that, meron kaming very good news dahil yung grupo namin is one of the invited to meet President Duterte, in which that is like a very welcome sa amin, and we are so privileged also to talk or to see President Duterte. Dahil noon pa man, yung campaign period, even though wala siya dito, 100% na po kami labi sa kanya. We are not only behind his back, we are in front and beside him as always. Because for me alone, ako, konbinsido ako yung ginagawa niya. And that is also what I'm going to echo sa grupo ko at the same time sa Filipino community. The very message I have for President Duterte is continue what you're doing, and basically, please, again, yung make in your agenda yung OFW welfare. Please bring us back home, give us industry back home so that we would be living this, being an OFW rather. We want to be back home. Please create jobs for us in there. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Aldwin. Ako po yung chairman ng Federation of Luzon Active Groups. Na kung saan, yung grupo po namin ay binubuo ng 12 organizations, active groups from Luzon, comprising from Region 1 to Region 5 and NCR areas. So lahat po ng taga Luzon, dito po kami nagsasama-sama ngayon. Yung grupo po naming Federation of Luzon Active Groups, yung flag, it's under po ng Philippine Alliance Hong Kong. So ito po yung grupo namin. Every Sunday, nagsasama-sama po kami, like usual banding namin, para malaman namin kung ano yung mga concerns na kailangan po naming tugunan, kung ano po yung problema ng aming mga miyembro na kasama po sa aming kaalyansa. Right now po, yung grupo namin ngayon, sila po ay nagpa-practice para po doon sa
pagdating po ng ating Pangulong Duterte sa Sabado po. So tuwang-tuwa po sila, at least magkakaroon po sila ng oportunidad para ma-meet po ang ating Pangulo at binigyan po ni President Duterte po ng pagkakataon na may sabi po nila yung kanilang nais na iparating sa ating Pangulo. Right now, eto po sa Sabado, saka po nila ipe-perform. Ang message ko po para kay Pangulong Duterte ay sana po tuloy-tuloy na suportahan po ang aming mga pangangailangan po, lalong-lalo po sa amin dito sa Hong Kong. Kasi po, ang unang parang mabigat para sa amin ay yung pagkukuha po ng OEC. At least sa ngayon po, what I know is parang naano na siya, na-suspend. But sana po totally na matanggal na lang ho kasi masyado pong ano sa amin abala na kung saan ang Sundays lang po yung ano namin, ang aming off. At the same time, pagdating mo po sa Philippine Consulate, sobrang haba po ng pila. Kakainin po yung oras mo na imbes na gagamitin mo po siya sa isang productive na pamamaraan, mauubos na po para lang pumila, no? Tapos yung terminal fee po, natutuwa po kami na kahit papaano ngayon is exempted na po kaming OFWs, malaking tulong po sa amin yon. Kaya sana po ma-meet namin kayo, President Duterte, at saka may air po namin yung aming mga gusto pong sabihin po sa inyo sa Sabado. Maraming salamat po.